Maya-maya pa, ay nagpahanda na ng hapag si Gloria at tumulog na sa pagkain. Ito, si Atty. Mendez, sina Hilda at Gina, ilang kamag-anak at mga kaibigan ni Gloria at si David Miranda. Pinagmamasdan niya si David at napansin niya, hindi mo lang siya nito pinapansin. Animo, hindi siya nag-e-exist sa harapan ng binata. Abala ito sa pakikipag-usap sa dalawang dalaga. Namatay man niyang isipin, ay wala namang gandang pinagmamalaki. Kung hindi pa nga nabihisan ang mga ito, ay baka hindi pinagmukhang tao sa kanyang paningin. Bilang pagsunod sa utos ng madrasta, ay naging taga-silbi siya ng tubig. At hindi niya napigilan ang maluha ng maisip kung gaano siya naging kaaba sa loob ng kanyang sariling tahanan. Siya na dapat ay nagmamando at sinisilbihan sa tahanan ito ay naririto at nagsisilbi sa mga taong ito na nagsasamantala sa pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Tubig nga, narinig niya ang wika ni David. Walang kasweet-sweet ang tinig nito. Why should I expect a good treatment from him where in fact, I have been also rude to him before? Dahil hilam sa luha, habang nagsasalin ng tubig sa baso ni David, ay hindi na napansin na puno na ang baso at nag-overflow iyon sa mesa at bumasa sa pantalong suot ni David. Ano ka ba? Tatanga-tanga ka. Reaksyon ng binata. Tumayo ito at pinagpag-anabas ang pantalon. Inis namang tumayo si Hilda at tinampal siya sa pisngi. Hindi mo kasi inaayos ang trabaho mo eh. Nakakahiya sa bisita. Sa laki ng kahiyang inabot niya, inuwanan niya ang harapang iyon at nagkulong sa servant's quarter. Samantala, ay takang-taka si Aling Patring sa nakikitang pangyayari. Nalilito ito kung bakit tila galit si David kay Francesca at pinagsabihan pa ng tanga. Bakit nagkaganoon? Nagatakang tanong nito sa sarili. Sa loob ng servant's quarter ay walang patid ng pag-iyak ni Francesca. Pakiwari niya ay bibigay na ang kanyang lakas sa kapihang tinatamasa sa kamay ng mga taong kinasusuklaman niya noon pa man. Nalaala niya ang kanyang ama, ang naging kamatayan nito nang wala sa panahon. Sa nagkakahugis na relasyon ni Atty. Mendez at Gloria, ay lalong tumibay ang kanyang hinala na may foul play sa pagkamatay ng ama. Gayun din, ang questionableng testamento na sinasabi ng dalawa na nagdidisinihirit sa kanya. Wala siyang alam sa batas, subalit kung makakalabas lamang siya sa asyenda, ay makakapagtanong siya sa mga nakakaalam. Gustuin man niyang humingi ng tulong sa ibang tao, ay wala siyang means of communication para makahingi ng tulong. Naisip niya si David, mabuti kung tulungan ako ng lalaking iyon. Hinihila na siya ng antok sa kakaisip nang gulantangin siya na malalakas sa katok sa kalaliman ng gabi. Si Gloria iyon at ang dalawang anak. Halika nga rito. Pasabunot at naladkad siya ni Hilda hanggang sumapasandal siya sa dingding. Ikaw ha, sa susunod ay mag-iingat ka sa pagsisilbi sa mga bisita namin ha. Nakakahiya kay Atty. Miranda. Hindi ko po sinasadya. Parang nauupos sa kandilang wika niya. Sadyang wala na siyang lakas. Nagumok na siya sa pagod. Bagsak na rin ang kanyang wisyo at masyado nang bugbog ang kanyang isipan at dibdib sa tindi ng sama ng loob. Para mamanhid na ang kanyang utak sa sakit ng loob at katawan ng kanyang nararanasan. Nang mapansin, hindi na halos siya kumikibo ay parang nakonsensya ang mag-iina. Iwanan na natin ang babaeng iyan, mama. Tingin ko riyan ay malapit ng maloka. Halos masaid ang kanyang luha sa kakaiyak. Mugtong-mugto na ang kanyang mga mata at masasakit na at maga ang kanyang mga kamay dahil sa kakalaba. Gustuin man siyang tulungan ng mga katulong ay walang magawa ang mga iyon kundi ang aluin siya. Patawaran ninyo kami, senyorita. Hawak na kaming lahat ng Senyora Gloria sa ilong. Pinagbantaan kaming papatayin pati ang pamilya namin kapag kumampi kami sa iyo. Wika sa kanya ng mga ito na minsan magkaroon siya ng pagkakataon kausapin ng mga ito. Bakit nagawa niyang sakupin ng buong asyenda? Anong kapangyarihan meron siya at nagawa niya iyon? Puro kamag-anak na niya ang namamahala sa asyenda, mga abosado nga raw at malulupit. Maging ang mga tauhan ng asyenda ay hindi makatutol sa mga bagong pamamalakad ng inyong madrasta.
Takot sila sa mga kamag-anak ninyo na puro mga botangero kasi ang naghahari-harian sa buong asyenda. Alam ko, parang gulay niyang tugon. Muli siyang umusal ang dalangin bago natulog. Ginagaya niya si Leslie at sinusunod ang mga natutuhan niya sa kaibigan. Natuto siya magtiwala sa itaas at ang kanyang problema sa Diyos. Itinuturing niyang malaking himala na nakakatulog siya at nagkakaroon ng katahimikan kapag siya ay nahihimbing. Kinabukasan, muli siyang pinagtulakan na mag-iina para maglaba ulit sa sapa. Pwede ho bang bukas na lang ako maglaba? Talaga lang ho nangihina ako at magamagana ang mga kamay ko. At ipinakita niya ang hubog kandila mga daliri na magamagana sa dami ng mga sugat na likha ng sapon. Subalit matigas at walang puso ang mag-iina. Pinilit pa rin siyang paglabahin ng mga ito. Mga kurtina ang lalabahan mga yon at pati mga seat covers. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Pinagtas ang mahabang daan patungo sa sapa at nalabahan ang mga naglalakihan at nagbibigat ang mga kurtina at seat covers. Namula ang mga palad niya ng piliting mapiga iyon bago ikinula sa malawak na damuhan. Nalaala niya ang mga nangyari kahapon. Inisip na baka balikan siya ni David at muling dumihan ang kanyang mga nilabahan. Kaya tinilipat niya ng lugar ang kanyang mga ikinula. Kampante ang kanyang kalooban na nagkukusot ng iba pang mga damit. Nang makarinig na naman siya, nang rumaragas ang yabag ng mga kabayo, nakapamaywang na tumayo siya at sinadyang hintayin ang pagdaan ng kabayo na ang lulan ay walang iba kung hindi si David. Hindi malang nabago ang tuloy ng pagpapatakbo nito kahit na visible sa mga mata nito ang kanyang presensya at mukha talaga iniinis siya ng binata dahil iniiwas nga niya sa daraanan ng kabayo ang mga ikinula ay doon pa giniya ni David ang sinasakyang kabayo. Huwag! Malakas siyang saway, subalit parang walang nakita si David. Dire-diretso, pinaragasan nito ang kabayo palayo sa kanyang kinaroroonan. Napasalampak siya sa damuhan at tila ba binagsakan ng langit at lupa at saka nag-umiyak sa galit. Sobra na sila. Hindi na sila naawa sa akin. Samantala, ay huminto ang kabayo ni David sa kubling lugar at palihim na sinilip nito ang umiiyak na dalaga. Naparingking siya sa sakit nang muling masayaran ng bula ng sabon ang kanyang kamay. Hindi na magawang pusutin ang putik na nalikha ng kabayo sa dalabahang mga kurtina at seat covers. Poor girl, wika ng isang pamilyar na tinig na nagpalingon sa kanya. Umasim ang kanyang mukha na masilayan ay nakapamaywang na si David sa kanyang likuran at parang nangungutya, pinagmamasdan siya. Anong kailangan mo? Wala. Gusto ko lang pagmasdan ang pagbagsak ng mapagmataas na anak ng Senyor Regalado. Tumayo siya buhat sa pagkakating kayad sa tabing sapa at nakapamaywang na hinarap si David. Ganyan ka ba talaga magalit sa isang tao? Kahit na babae ay pinapatulad mo. Untag niya rito. Depende sa tao. Hindi ka na nakakatuwa. Alam mo ba yon? Alam ko, nalang inis na nararamdaman mo para sa akin. Isya ko rin naramdaman noong nilait-lait mo ang pagkatao ko 7 years ago. Tingnan mo nga naman ang buhay. Naikukumpara mo naman talaga sa isang kulong. Noon ay ikaw ang nasa ibabaw. Ngayon ay ikaw naman ang nasa ilalim. At nakalubog ka pa. Sige, kung makakaligaya sa iyo na insultuhin mo ako at hamakin, ay gawin mo hanggat gusto mo. Kung gusto mo, maghapon kang tumayo riyan at insultuhin mo ako ng insultuhin. Maghapon na rin kitang papakinggan para naman makabawi ako sa naging atraso ko sa iyo. Maninda kasi ako eh. Pakiramdam ko, lahat kayo ay nagtutulong-tulong na ibagsak ako. Kung pwede nga lang, ay mamatay na rin ako. At napasubsob siya sa kanyang palad. Hindi na nahiya makita ang humahagulhol sa harapan ni David. Umaalo ang dibdib ni David habang pinagmamasdan siya. Maasim ang mukha nito, nakatimang anyo habang nakapako ang tingin sa namamagana ang mga daliri. Namayani ang katahimikan, walang maririnig, kundi ang kanyang ngunyoy. Nakarinig siya ng kaluskos palayo at ang inakalang wala na ang binata sa kanyang harapan
ay inalis niya ang kanyang kamay sa mukha. Hindi ko akalaing napakahirap palang kusutin ang mga labahing ito. Narinig na yung sabi ng lalaki na nagbubuhat sa kanyang likuran. Nasyak siya ng malingunan. Nilalabhan na ni David ang mga maruruming kurtina at seat cover sa sapa. Namangha siya sa lakas ng lalaki habang pinipiga ang mga kurtina at seat covers. At mula roon ay sinayad ang ultimo kalit-liit ang patak ng tubig. Tahimik lang na pinapanood niya ang ginagawa ng lalaki. Gusto niyang maloka sa drama nito. Anong ibig sabihin ito? At ngayon ay mukhang isang hero kung gustong sagipin ang kanyang mga namamagandaliri sa tuluyang pagkaroon ng kalyo. Bakit mo ginagawa ito sa isang taong tinuturing mong kaaway? Attorney Miranda, usisa niya habang sinasampay ng lalaki sa ginawang sampayan ng mga nilabhan. Yan din ang gusto kong itanong sa aking sarili. Kanina pa, nagtataka rin ako kung bakit. Bigla akong naawa sa iyo. Ngayong hindi ka naman dapat kahabagan. Matigas ang anyong tugon ni David. At matapos isampay ang huling piraso ng kortina at pailalim ang tinignan siya nito at walang paalam na tinalikuran. Nagtataka, sinundan niya ng tingin ang rumaragas ang kabayo na sinasakyan ni David palayo sa lugar na iyon. Ang simangot na nasa kanyang mukha ay unti-unting nauwi sa matipid na ngiti. Hindi niya siguro natiis na makita ang nahihirapan ng beauty ko o kapatawa niya sa sarili. Nang sumunod na araw, ay milis ang chinempohan ni David. Ako na magkukusot ang mga labahin mo at ikaw na lamang magbanlaw. Seryosong wika nito at hindi na siya tumutol ang kunin nito ang mga labahin at maraing tinusot sa sapa. Tingin niya, minamani lang nito ang ginagawa. Totoo ang nagtataka siya at hindi niya alam kung ano ang motibo ng lalaking ito sa ginagawang pagtulong sa kanya. Bagamat gusto na ipagtulakan ito na siya iwan at hayaang mag-isa, ay napigilan iyon na malaking kaginhawa ang nararamdaman sa hindi paglalaba. Nakapaniya na mamaga mga daliri at hindi napigilang umiyak. Siyang tingin sa kanya ni David. Napatigil ang lalaki sa ginagawa at nalapitan siya. Huwag mo sabihing iniiyakan mo ang hindi paglalaba. No, ang iniiyakan ko ay ang kalagayan ko ngayon. Hindi ko malubos maisip kung gaano kalaking kasalanan na nagawa ko sa aking kapwa para maparusahan ako ng ganito. At tumihikbi, nadako sana siya sa sapa nang pigilan siya ni David sa isang braso. Nagtataka, nilingon niya ang binata. Nagtama ang kanilang mga mata. Hinihintay niya magsalita ito. Subalit hanggang sa lumuwag, ang pagkakakapit sa kanya ay wala itong sinabi. Sinamsam niya ang mga nakusot ng labahin para banlawan, samantalang ipinagpatuloy ni David ang pagkukusot. Gusto niyang matawa sa itsura ng lalaki, yung tangkad na iyon at gilas sa anyo nito at naturingan pang isang abogado, naririto at naglalaban ng damit. Siyang lingon ni David sa kanyang kinaroroonan at ahuli nito nakatingin siya. Nalito, umamba ang ngiti sa kanyang labi na unti-unting lumuwang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang ngumiti si David. Lumabas ang pantay-pantay nito mga ngipin. Bakit ba hindi ko napansin noon? Na maraming magandang katangian ang lalaking ito. Naisip niya kung kahapon ay iniwanan siya nito. Ngayon ay hinintay nito na makatuyo siya ng damit at saka inihatid sa pinakamalapit na daan pa uwi sa ancestral house. Salamat, tanging niyang nasabi. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng conversation. Matapos ang ilang hindi magandang encounter with this man, walang anuman, anong binata, nakagad na wala sa kanyang harapan na makapasok siya sa magubat ang bahagi ng asyenda. Samantala, ay nakita ni Hilda at Gina ang kanyang pagdating. Nagtaka ito kung bakit napaaga siyang umuwi. Baka naman inilupog lang ng babaeng iyan ng mga labahin sa tubig. Ani Hilda sa kapatid. Malalaman natin. Humarang sa kanyang daraanan ang magkapatid. Bakit ang dali mo yata makauwi ngayon? Maaga ako nakatapos. Paano nangyari iyon? Kinuha ni Hilda ang kanyang kamay at sinipat ang mga sugat. Nagawa mo makapaglaban ng mabilis sa kalagayan mo iyan? Baka naman, hindi mo nilaban ang mga damit namin. Hinalbot ni Gina ang balutan ng mga nilaban
at sinipat-sipat iyon. Hindi nakahuma magkapatid na mapansin. Malinis ang mga damit. Hindi pa rin kumensido at inamoy-amoy ng dalawa ang mga damit. Amoy mabango iyon. Nagkatinginan na magkapatid. Tingin niya ay labis na nagtataka, subalit hindi siya masita. Hindi inaasahan ni Francesca na pupuntahan ulit siya ni David sa sumunod na araw at may kasama na itong isang labandera. Magmula ngayon ay hindi ka na maglalaba. Ang babaeng ito ang maglalaba ng mga labahin mo sa araw-araw. Kinausap ko na siya. Tuwing ganitong oras ay maghihintay siya rito para maglaba para sa iyo. Nanatili siya nakamata lang. Hindi na lubusang maintindihan kung bakit. Biglang bumait ang lalaking ito sa kanya. Hindi tumatawang sinulya pa niya na matalim si David na noon ay kasalukuyan nagbibigay ng instruction sa labandera. Pagkuhay sinulyapan siya, sumakay sa kabayo at walang paalam na umalis. Parang galit pa rin siya sa akin. Sa kabila ng katotohanan ng tinutulungan niya ako, sa isip niya habang sinusundan ng tingin si David. Kayo ba ang girlfriend ni Atty. Miranda? Naku, hindi. Nagukutkot ang kaloobang tugon niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit parang siya nalulungkot sa ginawang paggalis si David at nagiging palaisipan sa kanya ang paiba-ibang trato nito sa kanya. Nakapagtataka siya dahil noong birthday ni Gloria ay binaliwan niya ako. Naupo siya sa batong malapit sa sapa at pinanood ang labanderang sa aning. Matagal mo na bang kilala si attorney? Tanong niya. Ay oho. Pagmula na makabili siya ng bahay at lupa na malapit din dito sa hacienda, ay ako na naging alalay niya sa bahay. Malaki pa ang bahay at lupang sinasabi mo? Ay oho, isang villa kasi iyon at napakalawak ka rin ng lupa. May opisina ba siya? Naroon siya sariling law office sa bayan. Eh bakit? Naririto siya araw-araw. Hindi naman siya nagbababad sa opisina nila. Tatlo ho kasi sila magkakasosyo. Halininan sila sa opisina, sasaglit siya roon sa umaga at uuwi, tapos ibabalik sa hapon hanggang gabi na. Ano pa ang alam mo tungkol sa amo mo? Ang alam ko po ay may minamahal na siya. Ha? Sino? Sinabi ba niya sa'yo? Nasumpangan niya ang sarili na parang nagulat. Sinabi ni Aning, Naku, hindi po. Atin-atin lang po ito. Ma'am, kasi po, nung minsan naging bisita niya ang dalawa niyang kasosyo sa opisina, ay narinig ko ang kanilang pag-uusap. Ang sabi ni Sir, doon sa kanyang mga kausap, matagal na rin niyang mahal ang babaeng iyon. At ang babaeng iyon lang ang gusto niyang pakasalan. Kumitad na pala, baka naman sa akin ni Hilda at Gina, hindi mapakaling isip niya